Aling Judith, ano ba naman tong itinitinda mong karne? Sira naman na yata to eh. Amoyin mo nga oh, ang paho-paho na. Kasing amoy mo na yan eh. Teka Roland, huminahon ka naman. Maaari mo naman niyang sabihin ng maayos. Maayos? Ano mapapala ako sa usapang maayos eh? Nasayang lang yung perang ipinambayad ko niyan sa inyo. Wala akong planong makipagbiruan, Aling Judith. Ibalik mo na yung pera ko o palitan mo tong bulok na karning binibenta mo. Ay, teka muna Roland. Bakit mo ibinato sa akin yung karne? Huwag ka mag-alala, papalitan ko na lang. Dapat lang. Palitan mo na ngayon. At gusto ko triple sa halaga niyang ibinibigay mo sa akin ng katumbas ha. Oh, heto na. Huwag ka namang mag-iskandalo, nakakahiya sa mga tao dito. Madali ka naman palang kausap eh. Sa susunod kapag binentahan mo pa kami ulit ng bulok at sira mong paninda, pasasabugin ko yung baho ng ulo mo. Naintindihan mo? Huwag ka mag-alala. Hindi na mauulit yun. Diyan ka na nga. Sinasayang mo lang ang oras ko eh. Taon 1986. Dapdap, Katbalogan, Samar. Sa isang liblib na baryo sa Katbalogan, Samar, may isang matandang lalaki na namumuhay mag-isa. Siya si Lolo Arman. Isa siyang matandang binata at solong nakatira sa isang maliit na kubo sa gilid ng bulubundukin at magubat na lugar. Malapit ito sa mga bukirin at karagatan. Ang baryong yun ay nababalutan ng mga matatandang kwento tungkol sa mga engkanto at mga aswang na nagtatago sa madilim at masukal na gubat. Sa kabila ng tahimik na pamumuhay niya bilang mag-isa, may isang hindi maipaliwanag na pangyayari na nagaganap sa kanilang komunidad. Yun ay ang mga misteryosong pagkawala ng mga hayop at ang paglitaw ng mga kakaibang anino sa gabi na sinasabayan pa ng mga nakakakilabot na alulong ng mga aso at nakakabahalang huni ng mga ligaw na ibon. Isang umaga, habang siya ay namamalengke mag-isa, nakausap niya si Aling Judith, isang may edad na babae na kilala sa kanilang baryo bilang isang mabuti at mapagbigay na tindera ng mga karne ng manok at baboy. Kadalasan sa mga paninda niya na hindi nauubos sa gabi ay ipinamimigay niya na lamang sa kanyang mga kababaryo. Magandang umaga sa iyo, Judith. Baka pwedeng makabili ng karning baboy. Halagang 50 pesos lang sana. Ipangsasahog ko lamang sa igigisa kong upo para sa tanghalian mamaya. Aba, Arman, ikaw pala. Oo naman, sige. Bibigyan na lamang kita ng pangsahog at huwag mo nang bayaran. Naku, sigurado ka ba riyan? Baka naman malugi ka. Alam kong negosyo yan, kaya kailangan bayaran ng bawat sentimo. Ay, naku, ikaw naman. Wala yon. O siya, heto, iuwi mo na ang lahat. At yung ipambabayad mo ibili mo na lamang ng pangrekado. Ay, maraming salamat sa iyo, Judith. Napakadami naman nito. Pwede mo namang iluto bukas ang matitira para mayroon kang maiulam. Salamat uli ha. Hayaan mo't kapag nakapangahoy ako, dadalhan na lamang kita doon sa bahay mo. Walang anuman, Arman. Huwag mo na lamang isipin yon, para namang hindi tayo magkapit-bahay. Nasa ganoon silang usapan nang biglang dumating si Simon. Si Simon ay isa sa kanilang mga kapitbahay na tagalako ng tuba bilang kanyang kabuhayan. Samantala, si Lolo Arman naman ay isang mangangahoy sa gubat at ang mga nakukuha niya ay ibinebenta niya sa buong baryo na nagsisilbing panggatong ng mga tao doon. Oh, Lolo Arman, kayo po pala. Mukhang masarap ang ulam niyo mamayang tanghali ah. Baka po pwedeng makikain sa inyo. Abay, oo naman, Simon. Bakit hindi? Mas mainam nga yun nang may makasabay naman akong kumain. Alam nyo naman, palagi lang akong mag-isa sa kubo. Ay naku, ang batang ito. Umandar na naman ang pagiging matakaw. Sobra naman po kayo, Aling Judith. Ay, oo nga pala. Tutal, sumingit na rin kayo sa usapan namin ni Lolo Arman. Bumili na rin po kayo ng paninda kong tuba.
Sige na, mura lang naman po to. Nako ano naman ang gagawin ko riyan? Oh, anong gagawin nyo dito sa tuba? Siyempre naman iinumin. Maliban na lang kung kaya nyo itong nguyain. Ay nako, umiral na naman yung pagiging pilosopo mo, Simon. O paano? Tutuloy na ako't marami pa akong bibilhin na pangsahog para sa lulutuin ko, ha? Sige po, Lolo Arman. Mag-iingat po kayo. Ang ibig kong sabihin ay hindi naman ako umiinom niyan. At sa edad kong to ay bawal na yan sa akin. Akala ko po kasi kaya nyo nguyain itong tuba eh. Kakaiba yun ha. Kayo lang ang makakagawa nun dito sa baryo natin. Ay naku ka talagang bata ka. Ang mabuti pa, lumakad ka na't ilako mo na yan at nang makarami ka pa. Parang napipikon kayo, Aling Judith ah. Huwag kayong sumimangot. Ayan oh, lalo tuloy kayo nagmumukhang matanda. Kitang-kita tuloy yung mga kulubot sa mukha nyo. Umalis ka na at marami pa akong aasikasuhin dito sa tindahan ko. Wala ka talagang magawang bata ka. Alis na! Sige po, Aling Judith. Baka po ako pang manguya nyo sa sobrang inis nyo eh. Bye-bye po! Ganoon ang turingan ng mga tao sa kanilang baryo. Bagamat nababalot ito ng mga kababalaghan, napapalitan naman yun ng katahimikan dahil sa mabuting pagsasamahan ng bawat isa. Samantala, habang pauwi naman na naglalakad si Lolo Arman ay kitang-kita niya kung paano siya iniiwasan at kinatatakutan ng mga taong kanyang nakakasalubong. Maging ito man ay mga bata o matanda. Kitang-kita niya sa gilid ng kanyang mga mata kung ano ang nais iparating ng mga ito, ngunit hindi masabi sa kanya ng diretsyo. Nauunawaan niya naman yun kung bakit. Yun ay dahil sa nakakatakot niyang muka na tila inukit ang kaliwang pisngi na halos mawala na. Kinahapunan, nang kakauwi lamang ni Lolo Arman galing sa pangangahoy sa kagubatan, tamang-tama naman na bumuhos ang malakas na ulan. Sinabayan pa yon ng mga kulog at kidlat. Bawat parte ng kalangitan ay halos mabalot ng nagliliwanag na tila kuryente na sumasahimpapawid. Tila nagbabadya ito ng panganib. Nagbibigay babala sa mga tao at naghahatid ng sanlaksang takot at hilakbot sa mga taga-baryo Dapdap. Magandang umaga po, Lolo Arman. Kumusta pong umaga nyo? Oh, Simon, ang aga mo naman yata ngayon na. Anong meron at ang aga-aga naglalako ka na ng tuba? Opo, Lolo Arman. Linggo po kasi ngayon. Kaya napadaan na rin muna ako sa simbahan bago ko ilako itong mga dalakong tuba. Ganun ba? Mabuti at hindi ka nakakalimot magsimba kahit abala ka sa pagtitinda. Mabuti yon, iho, para palagi kang may gabay ng Diyos. Oo nga po, Lolo. Baka po gusto nyong bumili muna ng tuba, pampantok. Nako, itong batang ito. Itinulad mo pa ako kay Aling Judith. Kung naabutan mo lang yung kabataan ko, siguro, hindi kakasya sa akin yung 1 galon lang na tuba mo na yan. Ganun ba, Lo? Lo, maiba nga po pala ako. Nabalitaan niyo na po ba yung tungkol kay Ate Adelfa? Si Adelfa, yung buntis? Hindi pa. Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Usap-usapan po kasi kanina sa simbahan. Nakita na lang daw po sa ilog kagabi, palutang-lutang at wala ng buhay. Tapos ang ipinagtataka pa nila, kakaiba daw yung paraan ng pagkamatay. Kagaya rin nung nangyari sa mga tao na naunang namatay dito sa atin noon. Kagaya nung pagkamatay nung mga nauna. Ibig sabihin, wasak-wasak din ang katawan at walang laman loob na parang ginutay-gutay. Tama ba? Ganoon na nga po, Lo. Parehong-pareho talaga. Di ba po, Lo? Duda ng mga tao sa baryo natin noon aswang daw ang pumatay sa mga yun. Maski ako man ay naniniwala na aswang ang pumatay sa kanila, sapagkat hindi ganoon pumatay ang isang normal na tao. Marami na pong nangyayaring ganyan dito sa atin, Lolo Arman. Pero kahit sino dito sa baryo natin hindi naman alam kung sino ang aswang.
Kung meron lang sanang malakas at magaling na albularyo dito sa baryo natin na makakapagbigay ng babala at makakatuklas sa aswang na yan, madali na lang sana natin siyang matutukoy. Kaya nga po, Lolo, maging si Kuya Hener na albularyo nga ay hindi rin kayang kilalanin kung sino ang aswang. Kagaya ng mga naunang ginamot niya dahil inaswang at nagkasakit. Ang ilan sa mga yon, namatay din lamang. Hayaan mo, pasasaan ba't malalaman din natin kung sino ang aswang na yan? Sana na ay hindi pa huli ang lahat bago malantad kung sino nga talaga siya. Oo nga po, Loloy. Nakakatakot na rin po kasi. Lalo ako, minsan gabing-gabi na ako nakakauwi galing sa pagtitinda. Ay teka, hintayin mo ako dyan at may ibibigay ako sa'yo. Huwag kang aalis, ha? Takang-takaman sa sinabing yun ni Lolo Arman, matyagang naghintay pa rin si Simon sa isang upuan sa labas ng kubo ng matanda. Maya-maya, nakita niyang pabalik na ito at may bitbit na tila isang kwintas. Isuot mo ito, iho. Palagi mong dadalhin yan at ilalagay sa iyong leeg tuwing lalabas ka ng inyong bahay. Iwasan mo lamang na mawala o mabasa, ha? Ano po ito, Lolo Arman? Yan ang anting-anting na kwintas ng bituin ng balete. Mula yan sa maliit na piraso ng ugat ng puno ng balete na balot sa orasyon at banal na dasal. Mabisay ang pangontra at pantaboy sa mga aswang at engkanto. Ayos po ito, Lolo ah. Maraming salamat po dito ah. Pero bakit po may ganito kayo, Lolo? Ay, wala ka naman. Pero ipinapaalala ko lang sa'yo, huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino kung saan yan nanggaling, ha? At kung itatanong mo kung bakit ako mayroon yan, hindi ka launan ay malalaman mo rin. Ang galing nyo naman, Lolo. Sige po, palagi ko itong dadalhin at hindi ko iwawala. Salamat po ulit ha. Sige po, mauna na po ako para mailako ko pa tong tuba habang maaga pa. Mag-iingat ka palagi, iho. Basta kailangan mo ng kausap, nandito lamang ako, ha? At masayang umalis si Simon, baon ang lakas ng loob at tapang dahil sa ibinigay ni Lolo Arman sa kanya na pangontrang kwintas na bituin ng balete. Si Simon ay isa sa mga bata na natakot at umiwas din noon kay Lolo Arman. Ngunit nang mas nakilala niya ng lubos ang matanda ay unti-unti nang nawala ang takot niya dito at tuluyan nang napalapit sa kanya. Bagamat ay wala pa siyang alam sa tunay na dahilan kung bakit nagkaganoon ang muka ni Lolo Arman. Kinabukasan, tila abala ang mga tao sa palengke kung nasaan si Aling Judith at ang albularyo na si Hener. Laman din ng usapan nila ang tungkol sa nangyari sa kanilang kapitbahay na si Adelfa. Aling Judith, pabili nga po ng karning baboy, 1 kilo lang po. Ipang-uulam lang namin ngayon tanghali hanggang mamayang gabi. Oh, Hener, ikaw pala. Kumusta naman ang gabi mo? Nakatulog ka ba ng mahimbing? Ayos lang naman po, Aling Judith. Bakit niyo naman po naitanong? Ay, wala naman. Baka lang kasi natakot kayo dun sa balita tungkol kay Adelfa. Oo nga po eh. Nakakaawa si Adelfa. Kung kailan malapit ng kabuwanan ay saka pa nangyari yung ganun sa kanya. Ganun siguro talaga ang buhay. Una-unahan lamang yan. Pero tama ka, nakakaawa nga si Adelfa. Kung naagapan ko lang at nalaman kung sino yung aswang na umatake sa kanya, hindi ko talaga sasantuhin yun. May kailangan ka pa ba, Hener? May bibilhin ka pa? Sa palagay niyo po, Aling Judith, sino kayang aswang dito sa baryo natin? Ay, naku, Hener. Alam mo, sa bagay na yan, mahirap magturo ng tao. Ay, ang dami niya na kasing nabibiktima dito sa lugar natin. Tuloy ay nawawala na yung sayo ng mga tao dito kasi napapalitan na ng takot. Kaya nga, Hener, hindi sa ipinagtatabuyang kita, ha? Pero marami pa kasi akong gagawin dito sa tindahan eh. May kailangan ka pa ba? Wala na po, Aling Judith. Pasensya na, ang dami kong tanong. Maraming salamat po. Sige po, tutuloy na po ako.
at matapos ngang makaalis ni Hener sa harapan ni Aling Judith, tila inis na inis siya sa naging takbo ng kanilang usapan. Kaya tanging bulong na lang sa sarili ang kanyang nagawa. Ang lokong yun Ako pa talaga ang pinagtanungan. Bakit kaya hindi yung si Arman ang tanungin niya? Tutalay, yun naman ang mukhang aswang dito sa lugar namin. Idadamay pa ako. Sa kabilang banda, sa gitna ng malalim na pag-iisip naman ni Hener habang papabalik sa labas ng kanyang bahay, hindi maubos-ubos sa isip niya ang sunod-sunod na kababalaghan na nangyayari sa kanilang lugar. Sunod-sunod na nangyayaring kakaiba dito sa baryo namin. Alam ko na nun pa meron din mga ganitong pangyayari, pero bakit parang mas lumalala yata ngayon? Malaman ko lang kung sino naghahasik ng lagim dito sa baryo Dapdap. Gagamitin ko lahat na nalalaman ko para matigil ang paghasik mo ng kasamaan. Siguruhin mo lang na galingan mo ang pagtatago at pagbabalat kayo. Kinagabihan, habang nakaupo si Hener sa duyan na nasa loob ng kanyang bahay at panakanakang kumakalabit sa kanyang lumang gitara, biglang nakarinig siya ng tinig na tila ba sumasabay sa saliw ng bawat pagkaskas niya ng kwerdas ng gitara. Bahagya siyang natigilan. Sino yan? May tao ba dyan? Huwag mo akong bibiruin, hindi ako natatakot sa'yo. Magpakita ka kung totoo matapang ka. Nang makalabas at bahagya niyang sinilip ang pinto, biglang lumapag sa harapan niya ang isang malaking pusang itim na tila nagliliyab ang mga mata. Sa gulat ay napasigaw siya at napaatras. Alam kong ikaw ang aswang na sumasalakay dito. Sige, subukan mong pumasok dito sa bahay ko at nang makita mo kung anong kayang gawin ng isang albularyo na kagaya ko. Ngunit hindi natinag ang pusa sa kanyang harapan at tila ba mas lalo pa itong nagalit at nakita niya na nagtayuan ang mga balahibo nito sa katawan. Kasabay noon ang pagtikwas ng mahabang buntot nito sa likuran. Tila kasing taas na ito ng isang tao na nakatayo kung susukatin. Ang buntot pagi ko. Teka nga, makuha nga. Nasaan na ba yun? Sige, lumapit ka dito. Hindi mo alam kung anong kayang gawin sa'yo ng buntot paging ito. Paghihiwa-hiwalayin nitong katawan mo, aswang ka. Matapos niya yung sabihin, ay biglang tumalo ng pusa at siya'y sinunggaban. Agad niyang naiwasan ang pagsugod nito at ubod lakas niyang iwinasiwas ang buntot pagi sa alam niyang maaabot nito ang pusa. Tinamaan naman ang pusa at pabalya na bumagsak sa sahig sabay huni ng nakakakilabot. Hindi mo ako matatakot, aswang. Gusto mo ng harapang laban? Etong sa'yo! Sa dami ng buhay na tinapos mo sa baryong ito, dapat lang sa'yong mamatay na rin. Tuloy-tuloy lang si Hener sa paghampas sa naturang pusa hanggang sa maya-maya ay nag-anyong maamo ito at tila nagmamakaawa sa kanya. Tila nahimasmasan naman siya. Diyos ko, hindi. Ayaw ko pang makapatay ng hayop, lalo na kung pusa pa. Patawad po, hindi ko sinasadya. Nilapitan niya ang tila nagmamakaawang pusa, ngunit nang makalapit siya dito ay agad itong bumalik sa anyo na isang mabangis na pusa, kagaya ng itsura nito kanina, at agad siyang kinalmot sa balikat at sa mga braso. Hayop ka! Aswang ka nga! Malilintikan ka sa akin! Papatayin kita! Halika dito! Nasaan ka na? At dahil nga sugatan ng kanyang braso at dumudugo, nabawasan ang lakas niya upang iwasiwas ang hawak niyang buntot pagi. Nararamdaman niyang unti-unting lumuluwag ang pagkakahawak niya doon, at isang ulit pang tumalon at sumugod ang pusa papunta sa kanyang muka at nawalan na siya ng malay. Hindi niya na alam kung ano ang sumunod na nangyari. Samantala, bago nawalan ng malay si Hener ay hindi na niya nasaksihan ang biglang pagsulpot ni Lolo Arman na noon pala ay tila nakakaramdam ng kakaiba sa kanyang katauhan. At isang kumpas lamang ng kanyang kamay kasabay ng banal na orasyon ay tumilapon sa labas ng bahay ni Hener ang pusang itim.
Bagamat hindi na siya aktibo sa pagiging antingero sa mahabang panahon, taglay pa rin niya ang malakas na pakiramdam at senyales na dulot ng agimat na nasa kanyang mga bulsa at bewang. Ako ang harapin mo, aswang na mapagbalat kayo! Bakit hindi ka magpakita sa tunay mong anyo? Mamili ka! Uuwi ka sa bahay mo ngayon din o susunugin ko yon upang wala ka nang mauwian pa. Kahit maganyong pusa ka pa o kahit anong hayop, kilala kita. Alam ko kung sino ka. Matapos bigkasin ni Lolo Arman ang mga salitang yun, kaagad na nagtatakbo ang pusa kasabay ng pagtalon habang tumatawid ito sa mga bubungan ng mga bahay at biglang nawala na lamang sa gitna ng dilim. Natakot ang loko. Naniwala naman siya na talagang alam ko ang bahay niya. Hayaan mo, sa susunod, iiwanan kita ng palatandaan para madali namin matukoy kung sino ka dito sa baryo namin. Nararamdaman kong taga rito ka rin lang. Malalim ang iniisip ni Lolo Arman nang maramdaman niya na tila kumikilos ng muli si Hener at bumabalik na ito sa kanyang ulirat. Mapapabulong siya sa sarili at magmamadaling umalis. Nako, magkakamalay na si Hener. Hindi niya ako pwedeng makita. Hindi niya pwedeng malaman na isa rin akong antingero. Dahil kapag nagkaganoon, muling maaalala ng mga tao kung paano nila ako pinagdududahan bilang aswang dahil sa itsura ko. Ang hindi niya alam, may isang paris ng mga mata na nakamasid at nakasaksi sa lahat ng pangyayari at kabutihan na kanyang ginawa. Kinabukasan, nagkasalubong sina Hener at Roland sa Eskenita habang pauwi si Hener galing sa bayan. Si Roland naman papunta sa palaisdaan na kanyang pinagtatrabahuhan. Magkaibigan ng dalawa, ngunit minsan lang sila nitong magkita dahil kapwa sila may kanya-kanya ng buhay. Walang kaalam-alam si Hener na si Lolo Arman ang nagligtas sa kanya kagabi laban sa aswang na pusa. Basta ang alam niya lang ay hinimatay siya at paggising niya, wala na roon ang aswang. Uy pre, kumusta? Ano nangyari dyan sa mga sugat sa braso at mukha mo? Ayos lang naman pre. Ito ba? Wala yan. Nakipagharutan lang ako sa alaga kong pusa kagabi. Medyo napikon yata. Ayun, tinotoo ko. Pambira ka naman, pre. Minsan na nga lang tayo magkita, magkakagalos ka pa. Ingat-ingat din minsan, ha? Hindi na ibebenta ang katangahan. Loko, wala lang naman to. Pre, oo nga pala, maalala ko lang. Hindi ba buntis yung asawa mong si Clara? Oo. Sa ikalawang bang pamanganganak yun. Bakit mo na itanong? Mag-iingat kayo, ha? Ingatan mo yung asawa mo. Lalo na ngayon na buntis siya. Siguro naman nakarating na sa iyo yung usap-usapan dito sa baryo natin tungkol sa... Alam mo na? Tungkol saan? Sa aswang? Naku pre, doon pa naman uso yung aswang na yan dito sa lugar natin. Ang tanong, may nakakita na ba? May pruweba ba? Wala naman, di ba? Ibig sabihin, wala talaga nun. Alam mo pre, naiintindihan ko naman kung bakit hindi ka naniniwala Pero sana lang, isipin mo pa rin kailangan mong protektahan yung mag-ina mo. Pre, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Maraming salamat sa paalala ha. Pero mauna na ako, baka mahuli pa ako sa trabaho. Pasensya ka na ha. Masyadong mahigpit yung bagong amo namin Kaya sige, maiwan na kita. Sa susunod na lang. Roland, pre. Pinapaalalahanan lang kita ha. Sige, itulog mo na lang yan, pre. Nais man sanang ipaunawa ni Hener sa kaibigan ang nangyari sa kanya kagabi. Hindi niya na lamang yun itinuloy sapagkat nababatid niya sa tono ng pananalita ng kanyang kaibigan. Hindi talaga ito maniniwala sa kanyang mga sasabihin. Ilang araw ang nakalipas, isang pagkakagulo ng mga tao ang nagpaingay sa baryo. Nasaksihan yun ni Lolo Arman habang siya ay naglalakad papunta na sana sa gubat para mangahoy. Simon, iho, ano meron at nagkakagulo ang mga tao? Ay, teka, ano ba yung bitbit mo? Isang plastic na karniyan na. Opo, Lolo Arman.
Bilisan niyo po, pumila na rin kayo roon. Nagbibigay ng libreng karne si Aling Judith. Aba, totoo ba yan? Kung gano'n ay halika, samahan mo ako para makapila din ako doon. Sige po, Lolo. Tara na habang meron pa. Baka po maubusan kayo. At mabilis siyang sinamahan ni Simon sa umpukan ng mga tao kung saan naroon si Aling Judith sa gitna at nagmumudmod ng tig-1 kilong plastik ng karning baboy at manok. Aling Judith! Aling Judith! Nandito po si Lolo Arman. Pahingi po ng 1 balot para sa kanya. Oo, Arman, mabutit nariyan ka. Kahit naman hindi ka makarating ngayon plano ko pa rin napuntahan ka sana upang ihatid ang para sa iyo. Nako, maraming salamat dito, Judith, ha? Pagpalain ka nawa ng Diyos na maawain. Aray! Ang sakit! Ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba, Judith? Ayos lang ako. Wala ito. Bigla lang bumigat ang pakiramdam ko at sumakit ang ulo ko. Gusto mo bang tawagin ko si Henner para magamot ka? Wag na, Arman. Ayos na ako. Sige na't, may nakasunod pa sa pila ninyo. Natatakot silang lumapit kasi nandiyan ka Pasensya ka na, ha? Akmang aalis na sana sa pila sina Simon at Lolo Arman nang marinig nilang galit na nagsalita ang babae sa kasunod niyang pila. Titig na titig ito sa muka ni Lolo Arman. Ikaw! Sigurado akong ikaw ang aswang! Ikaw yung nakita ko nung gabi! Kamukha mo siya! Ganyan na ganyan ang itsura niya! Aswang ka! Aswang! Aswang! Galit na bulalas ng babae at nagpupumiglas ito nang awatin ng kasama niya na nakapila rin kasunod nila Lolo Arman. Inilayo siya ng lalaking bumuhat sa kanya matapos silang bigyan ng karne ni Aling Judith. Nahihiya na unti-unting lumayo naman si Lolo Arman sa umpukan ng mga tao habang patago niyang tinatakpan ang kakaiba niyang muka. Inalalayan naman siya ni Simon hanggang sa makalayo na sa mga tao. Samantala, titig na titig naman si Aling Judith sa babaeng nagwawala habang papalayo yun at nagulat siya nang biglang may kumalabit sa kanyang balikat. Hoy, Aling Judith! Aba, natulala ka na yata dyan? Porke ba ako nang kasunod sa pila bigla kang natulala? Ay, pasensya ka na, iha. Nahihilo pa kasi ako. O siya, eto ang para sa'yo. Ang bango-bango naman ng tiyan mo. Siguro kabuwanan mo na, no? Sa makalawang buwan pa po. Aray, teka, sumasakit ang tiyan ko. Sige po, Aling Judith, uuwi na ako. Maraming salamat po dito, ang sakit, Inalalayan si Clara ng kanyang asawang si Roland. Nakasama niya rin pala at naghihintay lang sa hindi kalayuan. Matapos na mabigyan si Clara ay kasunod pala nito sa pila si Henner. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa inyo, Aling Judith. Malaking bagay po ito para sa amin dito sa baryo. Walang anuman, iho. Ito naman ang para sa'yo. O siya, sige na. Tawagin mo ng kasunod mo sa pila. At natapos nga ang pagbibigay ni Aling Judith ng mga karne sa mga tao. Naging matagumpay naman yon at kahit paano ay naibsan ang mga agam-agam at suliranin ng mga ito pansamantala. At bilang namumuhay sa hikahos na lugar, malaking bagay ang pagbibigay na yon ni Aling Judith. Madalas niyang gawin yon bilang tulong na rin sa kanyang mga kababaryo. Sa kabilang banda, habang nag-uusap ang mag-asawang sina Clara at Roland, bigla namang napabisita doon si Henner. Ang pakay niya sana ay upang paniwalain muli ang kaibigan at patuloy na bigyan ng babala. Kaya lamang, akala ko mahal mapapaaga yung panganganak mo kanina. Nataranta tuloy ako. Ako din Ewan ko ba kung bakit bigla na lang sumakit ang tiyan ko kanina habang nandoon tayo sa pila. Ay. Tao po. Pre. Oh, Henner, napabisita ka. Halika, tuloy ka. Oh, pre, kumusta? Buti naman at napatalaw ka dito sa lungga namin. Ano bang sadya natin, ha? Wala naman, pre. Gusto ko lang sanang ipaalala ulit sa iyo yung napag-usapan natin nung nakaraan.
Naalala mo pa ba? Ha? Ano na pag-usapan? Kayo ha, may plano kayo na hindi ko alam. Ano ba yon, mahal? Ah, wala yun, mahal. Ito kasing si Henner. Sinabihan ako na mag-iingat daw tayo dahil sa mga aswang na naririnig-rinig natin dito sa baryo. Gusto ko lang naman kayong protektahan. Lalo na't buntis pa si Clara. Alam nyo, bilang albularyo at kaibigan nyo, kailangan ko rin ipaalam sa inyo yung mga bagay at pangyayari na alam kong dapat nyong iwasan. Eh, bakit, Henner? May napatunayan na ba na may aswang dito sa atin? Wala pa nga. Pero syempre, maganda na yung nakakasiguro tayo, hindi ba? Alam mo, pre, kung meron man akong pag-iisipan na aswang dito, walang iba kundi ang matandang pangit na yan. Ah, si Lolo Arman ba yung tinutukoy mo, pre? Eh bakit? Sino pa ba? Sa itsura't galawan pa lang ng matandang yan eh. Biro mo ba naman, nakatira sa pinakasulok nitong baryo, tapos siya lang dun mag-isa. Isipin nyo, paano nabubuhay yun? Eh di sa pagkain ng mga hayop at tao, di ba? Mahal, wag ka naman ganyan. Masamang mambintang ng tao, lalo na kung wala kang ebidensya. Ebidensya? Yan ba mukhang aswang na itsura niya eh? Hindi pa sapat na ebidensya yan? Tingnan nyo, isa sa mga araw na ito, lalabas din ang totoo. Alam mo, pre, sa totoo lang, hindi ko nga naisip yan noon eh, pero may punto ka naman. At saka yung nangyari kanina dun sa pilahan, hindi ba biglang sumakit ang tiyan mo, Clara? Nakita ko yun. Kasunod mo ako nun sa pila. Oo nga eh, nagulat din ako doon. Eh, bakit naman? Ano naman ang tungkol sa kanina? Base kasi sa napag-aralan ko bilang albularyo, kapag biglang sumakit ang tiyan ng buntis at wala namang dahilan, maaaring may aswang siyang kasama o di naman kaya ay nasa paligid lang niya. Tama ako, hindi ba? Nandun kanina yung matandang pangit na yun, nung sumakit bigla yung tiyan ni Clara. At isa pa, may isang babae doon kanina na parang nawawala sa sarili at pilit na itinuturo si Lolo Arman. Tapos paulit-ulit niyang sinasabi na aswang daw yung matanda. O edi ayun, ngayon malinaw na lahat. Mabutit nalaman natin kaagad yan. Nang sa ganun ay alam na natin kung sino yung dapat talaga nating iwasan. Sinasabi ko na nga ba eh, sa itsura niyang yun, mukha talaga siyang hindi mapagkakatiwalaan. Matapos ang pag-uusap na yun ng tatlo ay tila napagtagpi-tagpi nila ang lahat at napagtanto nila sa isip kung sino ba talaga ang hinihinala nilang aswang sa kanilang lugar. Ngunit nanahimik muna sila at inisip ng maigi ang mga hakbang na gagawin para lupigin ang kalaban na aswang. Mabilis na lumipas ang mga araw. Walang insidente ng mga pagpatay ng hayop o tao sa kanilang baryo sa loob ng 2 linggo. Kaya naman unti-unti nang bumabalik sa sigla ang paligid ng baryo Dapdap. Ngunit ang inakala nila na patuloy na katahimikan ng lugar ay pansamantala lamang pala. Aling Judith, ano ba naman tong itinitinda mong karne? Eh sira naman na yata to eh. Amoy mo nga oh, ang baho-baho na. Kasing amoy mo na yan eh. Teka, Roland, huminahon ka naman. Maaari mo naman niyang sabihin ng maayos. Maayos? Ano mapapala ako sa usapang maayos eh? Nasayang lang yung perang ipinambayad ko niyan sa inyo. Wala akong planong makipagbiruan, Aling Judith. Ibalik mo na yung pera ko o palitan mo tong bulok na karning binibenta mo. Ay, teka muna, Roland. Bakit mo ibinato sa akin yung karne? Huwag ka mag-alala, papalitan ko na lang. Dapat lang. Palitan mo na ngayon. At gusto ko, triple sa halaga niyang ibinibigay mo sa akin ng katumbas, ha? Oh, heto na. Huwag ka namang mag-iskandalo, nakakahiya sa mga tao dito. Madali ka naman palang kausap eh. Sa susunod, kapag binentahan mo pa kami ulit ng bulok at sira mong paninda, pasasabugin ko yung baho ng ulo mo. Naintindihan mo? Huwag ka mag-alala. Hindi na mauulit yun. Diyan ka na nga. Sinasayang mo lang ang oras ko eh. Matapos yun, patawa-tawa na umalis sa harapan ng matandang babae si Roland. Pasipol-sipol pa ito habang naglalakad palayo sa pwesto kung nasaan ang tindahan ni Aling Judith. Kinahapunan,
Tila may kakaibang nararamdaman si Roland. Mabigat ang kanyang katawan at tila tinatrangkaso siya. At dahil nga natapat sa panggabi ang kanyang trabaho sa isang buong linggo, napagdesisyonan niya na wag na munang pumasok. Ipinasya din ng kanyang asawa na si Clara na magpahinga na lamang muna, at dahil baka napagod na rin siya sa sunod-sunod na araw ng pagtatrabaho sa palaisdaan, tumawag sila sa amo ng lalaki at agad naman nitong naunawaan ang sitwasyon. Isang araw, habang nasa kagubatan si Lolo Arman at abala sa pagkuha ng mga kahoy na pambenta, may naririnig siyang tila kaluskos at yabag ng mga paa sa hindi kalayuan. Pinakiramdaman niya ito at kaagad niyang nabatid na hindi galing sa masamang elemento ang pinanggagalingan ng mga tunog na yon. Dagli siyang huminto sa ginagawa at pinakiramdaman ang tila mga pagkilos sa paligid. Nang walang ano-ano ay biglang may nakita siyang gumugulong na binatang lalaki na nakakapit sa maliit na baboy ramo na may tama ng pana sa leeg na tumagos sa ulo nito. Huli ka! Huwag ka na magpumiglas pa. Karne ka sa akin ngayon. Pinahirapan mo ko, ha? Sino ka? Bakit ka nakarating sa aming baryo? Saan ka nang galing? Huwag naman po kayong ganyan magtanong, matandang walang pisngi. Di naman siguro halata na isa akong mangangasaw, hindi ba? Tsaka ano bang klase mo kayan? Bakit ganyan? Ang ibig kong sabihin ay paano ka napadpad dito? Ang lugar na ito ay liblib at malayo sa mga katabing baryo. Tungkol naman dito sa mukha ko, huwag mo na lamang itong pansinin. Ito ay tanda ng aking nakaraang pakikipagdigma. Ngayon ko lang nalaman mula sa inyo na kailangan pa pala dapat na alam ng mga mangangaso kung nasaan lugar sila, no? Sa pagkakaalam ko kasi, kung saan na lang ako abuti ng dilim, doon na ako titigil. May iba ka pa bang katanungan, tanda? Para makapagluto na ako ng tanghalian. Mag-iingat ka, iho. Hindi mo yata nalalaman ang lugar na napasukan mo. Binabalaan kita, ang lugar na ito ay madaling pasukin, ngunit mahirap makalabas. Wala naman nakakatakot sa mga sinabi mo, tanda. Sige na, nagugutom na ako. Mas gusto ko na kumain kaysa makipag-usap sa hindi ko naman kakilala. Walang yan tao to, ha. Siya nga itong dayo sa lugar eh, siya pa'y malakas ang loob. Pero sa totoo lang, mukha naman talaga siyang matapang. Bakit kaya hindi ko siya alukin na sa bahay na lang manuluyan para naman may makasama akong mapangahas na kagaya niya? Muli niyang naulinigan ang mga kaluskos na narinig niya kanina. Ngunit paglingon sa kinaroroonan ng lalaki, wala na siya roon at tila nagsuot na sa kung saan. Hinayaan na lamang ni Lolo Arman ang tagpong yun. Sa halip ay nagpatuloy na siya sa pangangahoy. Kinagabihan nang pauwi na si Lolo Arman galing sa pagkuha ng mga kahoy sa gubat, hindi inaasahan na makasabay niya si Simon na nung mga oras na yun ay pauwi pa lamang din galing sa pagtitinda ng tuba. Lolo Arman, mukhang ginabi po yata kayo ngayon, ah. Oh, Simon, ikaw pala yan. Oo nga eh. Ang dami ko kasing kinuhang mga kahoy para bukas ay makapagpahinga naman muna ako. Eh, ikaw ba? Bakit nila yata ginabi ka na rin sa pag-uwi? Opo, Lolo. Doon kasi ako pumwesto sa palengke. Mas marami kasing tao doon at mas siguradong malakas ang benta ko. Akin na po yung iba. Tutulungan ko na po kayo. Nako, salamat naman sa iyo, Apo. Teka, baka napapagod ka pa. Pwede naman tayo magpahinga muna. Ha? Ako? Pagod? Hindi po, Lo. Nakaupo lang naman po ako dun sa pwesto ko kanina. Eh, kayo po, baka kayong pagod kasi ang dami po nitong nakuha ninyo. Ay, ang mga kagaya ko ay hindi basta-basta napapagod, iho. Po? Ano pong ibig niyong sabihin na kagaya ninyo, Lolo? Ay, wala yon. Kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Halika na, magpatuloy na tayo at malapit na maghating gabi. Habang magkasabay silang naglalakad ay tuloy-tuloy pa rin ang mahina nilang kwentuhan at panaka-naka nilang tawanan. Ngunit maya-maya
ay biglang napahinto si Lolo Arman at napatingala sa itaas na tila ba may natanaw siya sa bubungan ng isang bahay sa di kalayuan. Lo, bakit ka po napahinto? Shh! Huwag kang maingay, Apo. May nakikita kong hindi maganda. Nang sundan ni Simon ng tingin ang tinatanaw ni Lolo Arman ay nagulat siya sa kanyang natunghayan. Sa bunganga ng bahay ay may tila nakatuwad na isang babae na mahaba ang buhok at tila ba may sinisilip ito sa ilalim at sa loob ng bahay. Lolo, di ba bahayan nila Ate Clara at Kuya Roland? Sumagot naman ang matanda sa pabulong na boses habang tila may dinudukot ito sa bulsa ng lumang pajama. Kasabay noon ay itinali niya sa kanyang palad ang kulay pulang panyo na tagabulag. Tama ka. Yan ang aswang na sumasalakay dito sa ating baryo. Nais nang kunin ang sanggol sa sinapupunan ni Clara at yun ang kailangan nating pigilan. Po, sa paanong parang po natin mapipigilan yan, Lo? Ganito, yumuko ka! Matapos yun sabihin ni Lolo Arman, ubod lakas niyang tila isinaboy ang hawak niyang asin sa kamay, kasabay ang pinatuyong dahon ng sampagita at dumiretso yun sa bubong kung nasaan ang aswang na nakasilip sa buntis na si Clara. Nakita nila na tila nagulat ang aswang at nagpalinga-linga ito sa paligid. At dahil gamit ni Lolo Arman ang panyo ng tigabulag ay hindi sila nakikita o naaamoy man lang ng aswang. Lo, yan ba yung aswang? Ang pangit pala. Sobrang nakakatakot. Tsaka bakit parang hindi siya takot sa sinaboy mong asin? Gusto niya ba mamahalin pang asin? Akala niya yata'y makikita niya tayo. Hanggat nasa akin ang panyo ng tigabulag, hindi niya tayo makikita. Ang tanging paraan niya lang para makaligtas ay umalis at umiwas. Lo, mukhang ayaw talaga niyang umalis sa bubungan ng bahay nila Ate Clara. Baka po kung mapano sila ate at yung baby nila. Ah, ganun ha? Ayaw mo talagang umalis? Heto ang sayo! Matapos sabihin yon ay humugot si Lolo Arman ng isang manipis, ngunit mahabang kahoy na nasa loob ng sako na daladala niya. Yun ay ang kahoy ng kay Mito. Sandali siyang pumikit at binasbasan yon sa pamamagitan ng orasyon at banal na dasal, saka malakas na inihampas sa lupa. Kaagad na tila nagtatalon at nagsisigaw ang aswang na nasa bubungan. Kitang-kita nila kung paano yon nagpaika-ika sa paglalakad, papalayo sa bubong hanggang sa lumipad na lang ito nang naramdaman niya na ang nilalakaran niya ay tila hangganan na ng yero. Nag-anyong malaking ibon ng aswang at lumipad yon ng mataas hanggang sa nawala na sa kadiliman ng himpapawid. Wow, Lolo! Ang galing mo dun ah! Paano niyo po nagawa yun? Ano po ba talaga kayo? Magaling kayo sa mga ganyan. Ano nga po ulit ang tawag sa mga yan, Lolo? Anting-anting ang tawag sa mga ginamit ko, Simon. Ang dahon ng sampagitang tuyo ay hindi lang basta-bastang dahon. Nakakamangha naman kayo, Lolo Arman. Sana po matutunan ko din yan para malabanan ko rin ang mga aswang. Uulitin kong sabihin sa iyo, Simon. Wala kang dapat pagsabihan ng mga ito. Kung ano man na nakita mo ngayon ay sa atin na lamang. Makakaasa ba ako sa iyo? Lo, may pagtatapat po sana ako sa inyo. Sana po, huwag kayong magagalit sa akin. Ha? Bakit? Ano ba yon? Sige, sabihin mo. Sa totoo lang po, hindi naman ito yung unang beses na nakita ko nakipaglaban kayo sa aswang. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nakita mo na ba ako noon na nakipagtunggali sa kalaban na aswang? Opo, nakita ko po kung paano nyo hinagi sa labas ng bahay ni Kuya Henner yung aswang na pusa nun sa isang kumpas lang ng kamay ninyo. Nasa labas lang po ako nun habang nakatago at pinapanood kayo. Ngayong nakita mo ng mga ginagawa ko, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Ngunit huwag mong sasabihin kahit kanino, ha? Mapagkakatiwalaan ba kita? Opo, Lo, makakaasa po kayo. Wala akong pagsasabihan na kahit na sino.
Isa akong dating aktibong antingero at kalaban ng mga aswang sa pinanggalingan kong probinsya sa Siquijor. Ngunit isang pangyayari ang naganap kung bakit ako tumigil sa pagiging masigasig na antingero. Kaya po pala kakaiba kayo tsaka parang ang dami niyong alam sa mga ganyan. Ang astig niyo po, Lolo. Siya, sige. Sa ngayon ay hanggang doon na lang muna ang ipapaalam ko sa iyo. Mabuti pa'y umuwi na tayo bago pa tayo balikan dito nung aswang na yon. Ayos na po sa akin yung nalaman ko na yon, Lolo. Ngayon, alam ko na naligtas ako kapag kayong kasama ko. Sige po, tara po, umuwi na tayo. Matapos ang usapan nilang yun, muli na silang naglakad sa ilalim ng sinag ng maliwanag na buwan. Tanging ang kabuuan ng puting ilaw na tumatanglaw sa kanila ang saksi sa mga nagganap ng gabing yun. At walang kaalam-alam sina Clara na nailigtas ang buhay niya nang dahil sa isang lolo Arman na pinagdududahan ng kanyang asawa na isang aswang. Samantala, sa paglipas ng mga araw, tila ba hindi na gumagaling ang sakit ni Roland simula ng araw na naramdaman niya yun. Sa halip ay mas lumulubha pa ang kanyang kondisyon sa pag-usad ng panahon. Tatawasin nga muna kita, pre. Baka kasi kung ano na yan nangyayari sa'yo, para makita rin natin kung anong nararapat na lunas dyan sa sakit mong yan. Ano na naman ba yung tawas-tawas na yan, pre? Gamot lang ang katapat nito. Tsaka pahinga at tulog na rin. Mahal, pumayag ka ng tawasin at gamutin ni Henner. May palagay ako na hindi basta ang sakit na dumapo sa'yo. Roland, pre, mag-iisang buwan na yung sakit mo. Hindi ka ba nababahala? Henner, sige na. Gawin mo na kung ano sa palagay mong makakapagpagaling sa kanya. Huwag na nating hintayin pang pumayag yan. Matigas ang ulo niyan. Sige, Clara. Sisimulan ko na. At sinimulan na ngang gawin ni Henner ang panggagamot sa kaibigan na si Roland. Matapos ang ginawa niyang ritual ay napag-alaman nila na pinaglalaruan ng aswang si Roland. At nakita rin ni Henner ang tangkang pagkuha ng aswang sa sanggol na ipinagbubuntis ni Clara. Sinamantala daw ng aswang ang kahinaan ni Roland para atakihin ang kanyang asawa. Diyos ko, wag naman po sanang madamay ang sanggol na dinadala ko. Palagi mo tong isusuot sa bewang mo, Roland, ha? Ito ang anting-anting ng San Benito. Sa pamamagitan niyan, maiiwas ka sa aswang na naglalaro sa'yo. Pero kung hindi ka pa rin gagaling sa loob ng 2 araw, hahanap na tayo na mas magaling at dalubhasang albularyo. Kung ganoon, saan naman kaya tayo makakahanap ng albularyong sinasabi mo? Yun ang hindi ko pa alam, Clara. May palagay ako na merong ganun dito sa lugar natin. Nararamdaman ko siya. Pero sa ngayon, tila hindi nakikipag-ugnayan sa diwa ko yung lakas niya. Paano ko mapoprotektahan ng sanggol na ito na dinadala ko? Sa ngayon, ang may papayo ko lang sa'yo, palagi ka maglalagay ng walis tingting sa tabi mo kapag matutulog ka sa gabi. Magbalot ka rin ng asin at bawang sa supot at isabit mo sa mga bintana at itaas ng pintuan. Sa ganung paraan, mahihirapan kang lapitan ng aswang na magtatangka sa'yo. Maraming salamat sa tulong mo, Henner. Sana'y gumaling na si Roland. 1 buwan na lang ay manganganak na ako. Hayaan mo, ipagdarasal ko ang kaibigan ko at ang kaligtasan niya ng sanggol. Ang mga sinabing yun ni Henner ang tanging nagbigay ng pag-asa kay Clara upang gumaling ang kanyang asawa. Ngunit kinabukasan paggising niya ay isang malagim na katotohanan ang kanyang natuklasan na halos magpagunaw sa kanyang mundo. Dahil nakita na lamang nila sa labas ng kanilang bahay si Roland na wala ng buhay at tila pira-piraso ang katawan nito, na kagaya din ng brutal na estilo ng pagkamatay ng mga tao sa kanilang baryo. Isang gabi, habang naghahanap ng mga anting-anting na mutya si Lolo Arman sa gubat, muli siyang nakarinig ng mga kakaibang kaluskos na hindi niya alam kung saan nagmumula. Nang pinakiramdaman niya ito ay nalaman niya na galing yun sa lakad ng pangkaraniwang tao. Habang bitbit niya ang sulo ay inilawan niya ang pinanggagalingan ng mga kaluskos. Ikaw na naman, matandang pangit. Teka,
ibaba mo nga yung ilaw mo, nasisilaw ako. Tsaka ano bang ginagawa mo dito sa gubat ng ganitong oras? Hindi ka ba natutulog? Ikaw ang dapat kong tanungin kung bakit nandito ka pa ng ganitong oras. Sapagkat ako yung madalas nang ginagawa ito para manguha ng mga mutya na maaari kong isama sa koleksyon ng mga anting-anting ko. Anting-anting? May bisa ba yung mga anting-anting na yan? Tsaka bakit sa ganitong oras ng ating gabi mo kinukuha? Mabuti nakikita mo pa yan. Tsaka hindi ka ba nabibigatan dyan sa sukbit mong pagsalikuran? Ano ba mga laman yan? Ang mga mutyang anting-anting ay mas malakas ang bisa at pakinabang kapag kinuha mo ng hating gabi o kaya naman ay sa kabilugan ng buwan. At tungkol naman dito sa bag na dala ko, puno yan ng mga armas at agimat na kakailanganin ko sakaling salakayin ako ng aswang o masasamang elemento anumang oras. Ewan ko sa'yo. Basta ako kontento na ako dito sa pana at balaraw na palaging nakakatulong sa akin sa pangangaso. Sa pamamagitan nito, nakakahuli ako ng pagkain at nabubuhay ang sarili ko kahit nasa kabundukan o nasa kagubatan man. Matanong ko lang, hindi ka ba natutulog? Kung natutulog ka naman ay saan yun? Matutulog na nga sana ako kaya lang naramdaman ko na parang may kumikilos at may ilaw na galing sa lampara. Akala ko naman kung ano na, ikaw lang pala. Hindi ka ba natatakot na atapihin ka ng mga aswang sa gitna ng kagubatan na ito? O kaya naman ay mga mababangis na hayop habang tulog ka? Aswang? Sa totoo lang, sila nga ang hinahanap ko eh. Ewan ko nga ba, sa tagal ko ng mga ngaso, ni minsan wala pa akong nakitang aswang. At kung tungkol naman sa mga mababangis na hayop ang sinasabi mo, hindi sila sasantuin ng mga matatalas kong armas na to. Malayo pa lang, sapul na kaagad sa akin. Mauuwi lang sila sa hapunan o di naman kaya ay tanghalian ko. Nasa ganoon silang pag-uusap nang biglang may narinig sila na tila isang huni ng mabangis na baboy ramo. Galit na galit ito. Nagsigalawan ang mga kahoy at damuhan na tila ba may yumuyugyug sa mga yon. Sa di kalayuan, nakita nila sa liwanag ng buwan ang paglabas ng isang napakalaking baboy ramo mula sa masukal na parte ng lugar at handa silang sugurin. Tanda, dumapa ka! Humugot ng matulis na pana si Diego mula sa nakasabit sa kanyang likuran at mabilis na isinibat yon sa baboy ramo, ngunit bigla itong nawala sa kanilang paningin. Ha? Nawala? Bakit nawala? Saan nagpunta yun? Gusto mo pala ng tagu-taguan ha? Yuhu! Labas dyan! Huwag mo na akong pahirapan pa! Iho, mag-iingat ka! Hindi pangkaraniwang baboy ramo ang nakita mo na nagtatago sa atin ngayon. Ha? Anong ibig niyo sabihin? Ayun, lumitaw na ulit! Kala mo makakaligtas ka sa mga pana akong to ha? Etong sa'yo! Muling nagpakawala ng isang matulis na pana ang binata, ngunit tila tinapik lang ito sa ere ng kung anong nilalang at kusang lumagpak sa lupa. Inilapag ni Lolo Arman ang bag sandali at may kinuha doon na tila isang baging na nakapulupot. Inilabas niya yon kasama ang maliit na bote na may laman na langis ng kakawate. Mabilis na ipinahid ng matanda ang langis ng kakawate sa naturang baging at iniladlad yon. Nakita ni Diego na mahaba pala ito na kawangis ng buntot ng kabayo. Seryoso? Bakit ganun? Wala namang hangin ah. Bakit bumagsak na lang ng kusa yung pana ako sa lupa? Di na nakakatuwa ito ah. Masyado mo na akong pinahihirapan. Lumapit ka sa akin, iho. Hindi pangkaraniwan ang kalaban natin. Isa yang aswang na baboy ramo. Aswang? Eh di ayos. Yun nga ang matagal ko nang hinahanap eh. Nasaan na? Bakit wala? Nasa likod mo ang aswang! Dumapa ka! Dahil sa pagkagulat ay biglang napadapa sa lupa si Diego. Halos pumasok pa sa bibig niya ang mga tuyong dahon na nakakalat doon. Ano ba yun? Anong klaseng pagkain yung nakain ko? Kung ano man yun, hindi masarap. Mula sa pagkakadapa
ay agad siyang tumihaya at nasaksihan niya ang pakikipagbuno ng matandang si Lolo Arman sa malaking baboy ramo. Nagtataka siya kung bakit kanina lang ay malayo ito sa kanya, ngunit ngayon ay tila isang mabilis na hangin na naroroon kaagad ito sa harapan ng aswang. Kitang-kita niya na hinahampas ng matanda ang baboy ramo gamit ang animoy latigo na may mga matutulis na ngipin sa paligid. Kung hindi mo patatahimikin ang buhay ng mga tao sa baryong ito, ikaw ang patatahimikin ko habang buhay. Magpakita ka at magpakilala sa tunay mong anyo, aswang na mapagbalat kayo. Sunod-sunod na bigkas ng matanda habang patuloy na hinahampas ang aswang. Halos manghina na ang nilalang, ngunit ang pangil nito ay patuloy pa rin sa pagkaskas na tila nagpupuyos sa galit. At ang huling natunghayan niya ay nang itinali ni Lolo Arman ang latigo sa leeg ng aswang. Bigla ay nagbagong anyo yun ng isang maliit na ibon at kusang kumawala sa pagkakagapos. Lumipad sa itaas hanggang sa maglaho sa kadiliman. Sa nasaksihan niya ay nagmamadaling tumayo si Diego. Wow! Totoo ba tong nakikita ko? Teka, hindi yata ako makapaniwala. Baboy ramo na biglang nag-anyong ibon? Sayang naman, pang-umagahan ko na sana yun ah. Maya-maya, lumapit na sa kanya ang matanda at nag-aalala na siya ay tinanong. Ayos ka lang ba, iho? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang naman ako. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Hindi ko alam na may kakayahan ka palang maging parang superhero. Ginawa ko lang kung ano ang nararapat, ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa pagkakataon na ito ay natakasan na naman ako ng aswang. Pero sa muli naming pagkikita, titiyakin ko sa kanya na hindi na siya makakawala pa sa akin. Ang ibig mong sabihin, may tinutugis ka rin na aswang dito sa inyo? Oo, iho. Ang aswang na yon ang matagal nang namiminsala at pumapatay ng mga hayop at tao dito sa baryo namin. Ngunit hirap kami malaman o matukoy kung sino siya, sapagkat palagi siyang nakakalusot sa amin. Pero ang galing nyo ah. Paano nyo nagawa na biglang sumulpot dun sa harapan ng aswang kanina? Di ba nandito pa lang kayo nun? Kung hindi nyo siya naharang, malamang ako na naging hapunan nun. Bilang isang antingero, mayroon akong kakayanan na maging simbilis ng hangin at sinlakas ng daluyong ng buhawi. O mas higit pa roon, depende sa kalaban na makakaharap ko. Ayos pala, pero wala pa rin binatbat yung mga anting-anting mo dito sa mga... Teka, nasaan na yung mga pana ko? Huwag mo nang hanapin. Naroon na sa loob ng bag ko. At total wala ka namang matutuluyan na maayos dito sa gubat. Nais mo bang sumama na lang sa akin at doon na sa kubo ko tumuloy? Teka, bakit? Gagawin mo rin ba akong antingero? Baka ipain mo lang ako sa aswang ha? Alam ko na yan, nakapanood na ako ng ganyan. Ay, mga kabataan talaga ngayon, mga tanga. Nais kitang isama dahil nakita ko ang determinasyon mo sa magkapareho nating layunin. Ang tumugis at pumatay ng mga aswang. Yun nga lang, hindi pa sapat ang kakayahan mo gamit yung matatalas at sibat na daladala mo. Teka, hoy! Huwag mo nga minamali itong mga armas ko. Marami na napatay na mababangis na hayop sa gubat to, ha? Tsaka, ito nagbibigay sa akin ng pagkain. At isa pa, hindi na ako bata, no? Oh, sige. Oo na. Oy, sasama ka ba sa akin o hindi? Ayoko. Mas gusto ko pa ditong tumira kaysa makasama ka. Oy, di wag. Tarantadon to. Hayaan na lang kita na pagpira-pirasuhin ng mga aswang dito. At sa halip na ikaw ang makahuli ng makakain, ikaw ang pagpipiestahan nila. Matapos yun sabihin ni Lolo Arman ay naglakad na ito palayo sa binata. Ngunit hindi rin nakatiis si Diego at humabol ng mapansin na mag-isa na lamang siya sa dilim. Gusto kong makapatay ng aswang. Gustong-gusto ko silang durugin gamit ang mga kamao ko. Uy, teka, sandali! Tanda! Ito naman, nagbibiro lang ako. Siyempre, sasama ako. Hintay mo naman ako.
At dahil sa lihim na paghanga sa nakitang kakayahan at galing ng matanda, ay sumama na nga si Diego kay Lolo Arman na manirahan sa kanyang kubo. Dahil doon, mas nakilala pa nila ang isa't isa at nalaman kung bakit magkapareho ang kanilang layunin. Isang umagang maulan at malamig ang panahon. Magkape ka muna, iho. Masarap yan kapag ganitong maulan. Salamat. Ako nga po pala si Diego. 10 taon na akong mangangaso. Ang ganda pala dito sa kubo ninyo. Kahit maliit, maliwalas naman at mukhang malayo sa mga banta ng panganib. Ako naman si Arman. Maaari mo akong tawaging Lolo Arman gaya ng tawag nila sa akin dito. Kahit saan naman mayroong panganib na nakaamba sa atin. Kailangan lang nating maging matatag para paglabanan ng mga yon. Teka, matanong ko nga lang pala, ano nangyari dyan sa kaliwang pisngi nyo? Bakit parang sinunog o inukit ng kung ano? Dati akong aktibong antingero. Tahasang lumalaban ng harapan sa mga aswang na nakakatunggali ko kahit saan. Isang araw, may nakatapat akong malakas na aswang. Siya ang dahilan ng pagkasira ng pisngi ko na ito. Ibig sabihin, pinsala yan ng aswang? Ano nangyari? Napatay mo ba siya? Bagamat napatay ko siya at natalo sa laban namin na yon, tumigil ako sa pagiging antingero dahil simula nang pumangit ang aking muka. Wala nang nagtiwala sa aking kakayahan. Ang sabi nila, paano daw ako makakapagligtas ng mga tao kung mismong sarili ko hindi ko kayang protektahan? Kaya umalis ako sa baryo namin at lumipat dito para mamuhay na mag-isa at malayo sa mga mata ng taong mapanghusga. Ganoon pa man, hindi mo talaga maiiwasan ng mga kagaya nila. Karamihan sa kanila, ako pa ang idinidiin at pinagdududahan na aswang dito sa baryong ito. Hindi lang nila alam, isa ka sa tagapagligtas nila. Pero bulag ang mga mata nila sa katotohanan. Ganoon na ka. Ikaw, anong dahilan at bakit parang gigil na gigil kang tumugis at pumatay ng aswang? Aswang ang pumatay sa mga magulang ko. Kitang-kita ko kung paano nito sabay na dinagit sila mama at papa. Tapos nang bitawan niya at ilaglag sa lupa, kapwa wala na silang buhay. At ang masakit pa doon, nagkadurog-durog ang katawan nila at hindi na makilala pa. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa mga magulang mo, iho. Hayaan mo't isa sa mga araw na ito, makukuha mo rin ang katarungan na inaasam-asam mo. Hindi man sa parehong aswang na gumawa nun sa kanila, pero sa kalahi naman nila. Paano ka nga pala napadpad dito? Bilang isang mangangaso kung saan-saan ako dinadala ng mga pako. Gaya ng sinabi ko nung una tayo nagkita, kung saan ako abuti ng dilim, doon ako nananatili. Tapos kinabukasan, dilipat na naman, hanggang sa napunta ako dito ng hindi inaasahan. Natapos ang usapan nila na yon na halos wala nang naitagong lihim sa kanya-kanya nilang pagkatao. Ngunit kahit magkasama na sila Lolo Arman at Diego sa kubo, hindi pa rin matapos-tapos ang matigas na katwiran ng binata tungkol sa pagiging mangangaso niya at sa pagiging antingero ni Lolo Arman. Isang araw, Teka Lolo Arman, parang napakabagal naman yata ng mga kilos mo. Kung ako yan, hindi na kailangan ng kung ano-anong anting-anting na yan. Isang matalim na kutsilyo lang ang kailangan ko, ayos na. Ibang lalabanan natin, Diego. Hindi basta tao ang mga yan. Kaya hindi pwedeng tapang lang ang sandata. Kung wala kang panangga, baka di ka na magising kinabukasan. Panangga? Hindi naman ako natatakot. Hindi ko kailangan ng proteksyon. Masyado kang maingat. Kung laging ganyan, mauubos ang mga kabaryo mo bago ka pa makakilos. Ilang taon na ba akong nasa ganitong labanan, Diego? Matagal na. Bagamat matagal na panahon na rin akong tumigil at nahinto ay nasa puso ko pa rin ang pakikipaglaban. Kung simpleng galawan lang ang gagawin, matagal na sana akong wala rito. Minsan, hindi pabilisan ang sagot sa pakikipagsapalaran, iho.
Kung di tayo mag-iingat, makakalusot lamang sila. Kaya nga dapat diretso lang. Hindi mo ba naintindihan ang mga kwento ng mga tao base sa mga kwento mo sa akin? Na para daw aswang ka rin dahil sa mga dinadala mong anting-anting na yan. Baka isang araw, pati ako pagdudahan nila kapag nakita nila na paragi tayong magkasama. Hindi mahalaga ang iisipin ng iba, Diego. Kung buhay ang nakataya, mas pipiliin kong pagdudahan ako kesa tuluyang wala ng maniwala at mapahamak ang buong baryo. Yan ang sinasabi ko, Lolo Arman. Napakatahimik mo. Hindi mo man lang sabihin sa kanila na may ginagawa kang kabutihan. Hindi tuloy nila naiintindihan. Sana minsan ipakita mo naman sa baryo kung sino ka talaga. Mas mabuti na yung tahimik kaysa sa pangunahan ng yabang. Pag napansin mo ang tunay na takot sa mga mata ng taong biktima ng aswang, doon mo lamang mauunawaan. Hindi ito para magpasikat, Diego. Ito ay para matapos ang pamiminsala ng mga nilalang na yan. Ay nako, sige na nga Lolo Arman. Pero kapag naging duguan ng labanan at kailangan na ng mabilisang kilos, tandaan mo sinabi ko. Minsan, dapat bilisan ng aksyon kaysa sa isipin kung anong tama o mali. Kapag dumating tayo sa puntong yan, Diego, malalaman mo kung bakit ganoon na lamang ang pag-iingat ko. Maraming bagay sa mundong ito na hindi nasusukat ng bilis, kundi ng lalim ng pag-iisip at masusing pagpaplano. Hindi na lamang sumagot pa si Diego bilang tanda ng pagsuko. Sa kabilang banda, habang nagluluksa si Clara dahil sa biglaan at misteryosong pagkamatay ng kanyang asawang si Roland, kasabay na nagluluksa ang buong baryo dahil sa sunod-sunod na namang insidente ng pagkamatay ng mga tao doon. Gaya ng isang umaga na nagkasalubong sina Lolo Arman, Diego at Simon, nalaman nila mula sa bata ang isang bagong balita. Magandang umaga po, Lolo Arman. May kasama po pala kayo. Kumusta po? Ay, Simon, ayos lang ako. Ikaw, kumusta? Siya nga pala, ito si Diego. Isang kamag-anak mula sa malayong lugar. Dito na siya maninirahan sa akin para naman may makasama ako dun sa kubo. Magandang araw sa iyo, Kuya Diego. Ako nga po pala si Simon, ang pinakabatang kaibigan ni Lolo Arman. Ah, ganun ba? Ikinagagalak kong makilala ka. Ganun din po ako. Lolo Arman, alam kong na nabalitaan niyo na po yung tungkol sa pagkamatay ni Kuya Roland. Oo naman, kawawa naman si Roland. Kung kailan malapit na ang kabuwanan ng kanyang asawa saka pa siya biglang nawala. Yun na nga po, Lolo Bukod kasi sa kanya, may mga sumunod pa. Doon naman sa ikatlong baryo, si Aling Teroy, Mang Estong, at yung babuyan ni Mang Karding, sinimot yung mga baboy. Lahat po, ubos. Walang itinira. Sa tingin ko, lahat ng baryo dito iisa-isahin ang aswang na yan. Masyado na mapangahas ang halimaw na yan. Kailangan ko na sigurong kumilos at magbalik sa sinumpaan kong tungkulin. Nararamdaman kong kailangan na talaga ako ng baryo dap-dap. Ano mang laban ang haharapin mo, nandito lang ako, tanda ha. Nakahanda akong tumulong. Alam mong pareho tayo ng layunin, kaya maaasahan mo ako. Sige po, Kuya Diego. Tutuloy na po ako. Ibinalita ko lang po sa inyo yung tungkol doon para makapag-ingat din kayo kahit papano. Tsaka, oo nga po pala, magpapaalam na rin po ako kasi bukas lilipat na kami ni Papa. Doon na daw po kami titira sa Tarangnan. Ayaw niya na kasi dito. Baka daw kasi sa mga susunod na araw mawala pa ang isa sa amin. Dalawa na nga lang kami magkasama sa buhay baka mawala pa ang isa. Ay, mawawalan na pala ako dito ng isang makulit at madaldal na kaibigan. O siya, sige. Mag-iingat ka at magpakabait ka sa papa mo. Opo, Lolo Arman. Hindi ko po makakalimutan ang mga pangaral ninyo. Sige po, mag-iingat po kayo palagi. Aalis talaga dito sa baryo ninyo mga tao dahil sa aswang na yan. Ang dami na pala niya na biktima. Kaya dapat bago pa maubos ang mga residente dito, maunahan na natin paalisin yan nilalang ng kadiliman. Tama ka dyan sa sinabi mo, Diego. O siya, halika na at baka abutan pa tayo ng malakas na ulan. At dahil handa na sila sa muling pagsugod ng aswang,
Isang gabi ang ibinigay sa kanila ng tadhana upang harapin ito at wakasan ang kasamaan na matagal nang namiminsala sa baryo Dapdap. Lo, para may tao sa labas. Ang lakas ng mga katok. Naririnig mo? Nariyan na ang aswang. Pagmadali ka, Diego. Kunin mo yung bag ko sa ilalim ng papag natin. Agad namang sumunod si Diego sa iniutos ng matanda at inabot yon matapos kunin. Isa-isang inilabas ng matanda ang mga laman noon habang tuloy-tuloy pa rin ang malalakas na katok hanggang sa tila dagundong at kalabog na nagmumula sa galit na tao. At dahil gawa lamang sa tagpi-tagping plywood ang pintuan ay halos masira at matumba na yon. Lolo, ihahanda ko na rin yung mga armas kong pana at balaraw nang sa ganun makaganti rin ako sa aswang na yan. Hawakan mo itong langis ng kakawate. Ipahid mo dyan sa mga palaso ng iyong pana. Magagamit natin yan mamaya. Opo, Lolo. Mula sa bag ni Lolo Arman ay inilabas niya ang punyal ng apoy. Ang punyal ng apoy ay isang maliit na kutsilyo o punyal na may alahas o mutya sa hawakan na kaya maglabas ng apoy kapag isinaksak sa aswang. Kapag bumaon ito sa katawan ng aswang, magliliyab yon at susunugin ang laman hanggang sa yon ay matusta. Bahagya yung dinasalan ng orasyon ng matanda at isinuksok sa kanyang baywang. Patuloy pa rin sa pagwawala ang aswang na nasa labas ng bahay na nung mga oras na yon ay nagpapakawala na ng huni at mga pag-angil na masakit sa pandinig. Lolo, tapos ko ng pahiran ng langis ng kakawate itong palaso ng pana ko. Kung may ipapagawa ka pa, nakahanda na ako. Sabihin mo lang kung ano, ha? Oo, Diego. Malakas ang aswang na kakalabanin natin sapagkat marami na siyang buhay na kinuha. At katumbas ng mga buhay na yon ng kanyang enerhiya. Kunin mo itong kadena ng dambana. Itali mo yan sa kanya mamaya habang nanghihina siya bago natin gamitin ang huling armas na tuluyang tatapos sa buhay niya. Opo, Lolo. Akin na yan at ako nang bahala mamaya. Ang kadena ng dambana ay gawa sa bakal na ginamit sa sinaunang dambana. Sinasabing bawat pag-ikot ng kadena sa katawan ng aswang ay magpapahina at magpapawala sa kanilang kakayahan. Lalo na kung gagamitin itong panggapos sa kanila. Halos patapos na si Lolo Arman sa paglalabas ng mga anting-anting na gagamitin nang tuluyan ng nasira ang dingding ng kanilang kubo at tumambad sa kanila ang napakapangit na muka ng isang halimaw. Matatalas ang mga kuko at matatalim ang mga pangil na may tumutulo pang laway na masangsangang amoy. Nagwawala ito sa labis na galit at iwinawasiwas ang lahat ng kanyang mahawakan. Lo, nakapasok na siya! Mag-ingat ka! Ano nga kala mo? May labang ka sa mga anting-anting ko na ito? Halika, sumugod ka! Tila isang daluyong ng hangin na lumusob ang aswang sa kinaroroonan ng matanda. Ngunit mabilis na nawala ang matanda at lumitaw ito sa kabilang panig ng lugar. Hindi mo ko kayang habulin, ano? Sige, ilabas mo ang lahat ng kakayahan mo! Muling sumugod ang aswang at tila galit na galit ito. Ngunit sa pagkakataon na yon ay si Diego naman ang umatake sa kanya. Mabilis na nahawakan niya sa leeg ang lalaki at mahigpit na sinakal yon. Ipinulupot ni Diego ang kadena ng dambana sa kanyang braso. At dahil sadyang sanay siya na gumamit ng mga matatalas na armas, kaya naman bago pa siya natumba, ay nadukot niya na mula sa bulsa ang balaraw na madalas niyang daladala at kaagad na naitarak yon sa mabalahibong kamay ng aswang na nakahawak sa kanyang leeg. Kaagad namang nakabitaw ang aswang at napaatras. Huwag kang magpapadaig sa takot, Diego! Lalabanan natin ang aswang na yan hanggang kamatayan! Nang makabawi ang aswang, malakas na tumalon yun paitaas at lumapag sa harapan ni Lolo Arman. Malakas na hinawi ng kamay nito ang matanda at tumilapon sa malayong panig.
Malakas at nakakakilabot na tumawa ang halimaw at muling sumugod sa kinaroroonan ni Lolo Arman. Ngunit bago pa yon makarating sa matanda ay mas mabilis na kumilos si Diego. Ngayon magagamit ko ng galing ko sa pagpana! Ito sa'yo, aswang! At isang palaso ang pinakawalan niya na kaagad na tumusok sa likod ng aswang. Ngunit bahagya lang itong napahinto at inabot ng kamay niya ang nakatusok na palaso at walang kahirap-hirap na hinugot yon. Matapos ay itinuloy ang pagsugod sa matanda. Ano? Nahugot niya pa yon? Hindi ito maaari. Lolo, itutusok niya sa iyong palaso! Alam ko, Apo. Huwag ka mag-alala. Hindi na siya makakakilos pa ngayon. At dinukot ng matanda ang kanyang bulsa. May inilabas siya doon na tila isang maliit na malakristal na tarheta na naglalaman ng mga kakaibang kulay at kislap ng mga maliliit na insekto. Yun ang mutya ng alitaptap. Nakukuha yun mula sa kakaibang uri ng mga kulisap na matatagpuan lamang sa mga kabundukan. Kapag inilabas ang mutyang ito, kumikislap sa dilim at naglalabas ng liwanag na kinatatakutan ng mga aswang. Kapag tinutok sa kanila, maaaring mawalan sila ng lakas at hindi na makatakbo pa. Kaagad na nanghina ang aswang at lupaypay ito sa lupa na tila ba hirap na hirap sa kanyang nararamdaman. Mas lalo pa itong umangil at umatungal na tila isang kinakatay na pinaghalong ibon at baboy. Mabilis na tumayo si Lolo Arman. Lolo, nanghihina na ang aswang! Sige na, Diego. Itali mo sa katawan niya ang kadena ng dambana. Mabilis namang ginawa ng binata ang inutos ng matanda. Ilang sandali pa, nakagapos na sa kadena ang aswang. Ngayon, ito na ang katapusan mo, aswang! Diego, italak mo ng direkta sa leeg niya ang kahuli-hulihang palaso ng pana na nasa iyo. Huwag mong paliparin sa hangin upang hindi mabawasan ang puwersa. Itatarak ko naman sa puso niya itong punyal ng apoy. Ngayon na, habang nanghihina pa siya. Opo, Lolo Arman! Eto na! At halos magkasabay nilang sinugod ang nanghihinang aswang na nakagapos sa kadena ng dambana at itinarak ni Diego ang pinakahuling palaso sa leeg ng aswang. Sumunod naman ay todo lakas na itinusok ni Lolo Arman ang punyal ng apoy sa mismong puso ng naturang aswang. Kaagad na lumiyab ang katawan ng halimaw at tila may malakas na puwersang nagtulak sa kanilang dalawa para ilayo sila sa nagliliyab na nilalang. Kapwa sila napasalampak sa lupa habang pinagmamasdan ang unti-unting natutupok na katawan ng aswang. Ngunit laking gulat ni Lolo Arman nang nagbagoy ng anyo at nakita ang katawan ni Aling Judith. At dahil gumawa ng malakas na ingay at kaguluhan ang labanang yun, halos lahat ng kanilang kababaryo ay nagpuntahan doon at kitang-kita nila ang aswang na nagkatawan bilang si Aling Judith. Tapos na ang laban, Diego. Masaya ka ba na nakamit mo na ang katarungan ng iyong mga magulang? Opo, Lolo. Tuwang-tuwa. Walang kasing saya. Maraming salamat sa pagbibigay daan para sa pagtahimik at pagkapanatag ng aking kalooban. Walang anuman, iho. Pero palagi mong tatandaan, ang tunay na kapanatagan at katahimikan ng puso at isipan ay ang tunay na pagpapatawad. Isipin mo rin palagi na kahit kailan, hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Simula noon, nakumbinsi at naniwala na ang mga tao na si Lolo Arman ay hindi isang aswang, kundi isang antingero na kanilang tagapagligtas laban sa masasamang elemento. Alright, maraming salamat po uli sa pagtsatsaga niyong makinig dito sa Kwentong Enteng. Dahil dyan, meron po uli tayong shoutout. Shoutout kay Beverly Carbajosa. Hello po kay Rowena Kaikong. Hi kay Marites Nalika. Kay Nery Cuyones.
Hello po kay Tita Serrano, kay Maria Lourdes Valverde. Hello din po kay Lourdes Grace Garde. Hi kay Torusean Girl. Hello po kay Nora Inocencio. Hi kay Grace Petit. Hello kay Bea 45198. Bagong subscriber po natin. Maraming salamat po. Welcome sa Kwentong Enteng. Hello din po kay Maggie Bernel. At syempre, kay Omar Palatao. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsuporta sa Kwentong Enteng.